Samantala, ilang linggo na ang nakakaraan ng imbitahin ng House Quadcom si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Si dating Pangulo din, mga kababayan. Ayaw din hong umattend. Ano po masasabi nyo? No? Kung ako po, yung nasa katauhan ni PRRD, no? Former President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Kung ako po yung nasa katauhan niya, tapos alam ko, no, wala akong ginawang masama. Alam ko para sa bayan lang yung ginawa ko. Alam ko hindi ako umabuso sa aking kapangyarihan. Ay, rerekta ako doon. Pupunta ako doon. Ipapaliwanag ko. Baka po, mga kababayan, siguro kung kunyari, next week ipapatawag ka namin. Ano? Next week, Mark, ipapatawag ka namin. Bakit next week pa? Halika na ngayon. Kahit yung hindi ka po handa, nakabaon po sa isip mo yun. Nakatanim po sa isip mo kung ano yung mga ginawa mo dati na alam mong hindi ka lumabag sa batas. Rekta na, tara na, kabisado ko yan. Bakit po sila, mga kababayan? Para pong ayaw lahat umattend. Kaya ayaw dumalo ni Duterte dahil guilty, sabi ni Mariel. Kasi po, mga kababayan, hindi ko naman sinasabi na sinungaling po, no? Doon sa Maisog, nagsinungaling po ang dating Pangulo. Tsaka yung sabi niya, pupunta siya doon sa West Philippine Sea. Wala, joke-joke lang ata yun. Diskarte lang daw po yun para manalo sa pagkapangulo. Di ho ba? Hindi ko naman ho sinasabi na sinungaling ang Pangulong Duterte sa pagkakataong ito. Pero joke-joke nga lang yung sa West Philippine Sea. Tuloy natin to ha. Next na sana yung mga vlogger na magagaling mag-fake. Ay, sure yan. Pasok ho yan, sir. Siguro kung nakikita ho natin ngayon na medyo kalmado sila doon sa mga vloggers na yon, siguro tinatapos lang, no? Kinukumpleto lang yung kay Kibuloy, tapos rerekta na sila doon sa mga vloggers na yon. Sandamakmak din po yung mga fake news na pinapakawalan nun hanggang ngayon ho Hanggang ngayon po, tuloy natin to. Na dumalo sa investigasyon kaugnay sa extrajudicial killings sa ilang Chinese nationals na sangkot sa iligal na droga sa bansa. Pero hindi pa rin tumutugon sa imbitasyon si Duterte. Wala namang plano ang Kamara na maglabas ng arrest warrant para mapuwersa ang dating Pangulo na dumalo sa mga pagdinig. We extend that courtesy only to the former president. The same courtesy that we extend to the former president will not be extended sa mga other kawani ng gobyerno. Hindi daw extended ho. Rektahin na natin, hindi extended kay Harry Roque. Ano po? Kaya pag itong si Harry Roque hindi sumulpot, hindi lumitaw, tama ba ako? Pwede na din natin siyang tawagin pugante? Ano po? Tama ba ako? Pwede na din natin siyang tawagin pugante. Sagutin mo ako, Mando, alam ko nandiyan ka na eh. Nung sila ang gumagawa ng tanim kaso kay De Lima, matapang na hinarap, sila ayaw nila kasi tunay na guilty talaga sila. So kapag ka hindi po lumitaw, humarap si Atty. Roque, mga kababayan, isa na din po ba siyang pugante? Nagtatanong lang po, no? Si Rego naman talaga, pigante daw po. Poginte, poging mahilig sa mahilig sa pogi na pugante. Unless magkakaroon ng kaso si Roque, sabi ni Shiro Kansaki. Nagtatago di ba? Nagtatago sa batas. Anyway, pugante. Takas. Si Kibuloy naman, nagtago din ho yun, mga kababayan. Basta, alamin natin siya sa mga susunod kung talagang pwedeng tawagin pugante si Roque kapag hindi lumabas. Nauna nang sinabi ng dating warden ng Davao Prison and Penal Farm na si Gerardo Padilla na binati siya ni Duterte matapos mapatay ang 3 Chinese drug lords sa kulungan noong 2016. Ang tumawag sa akin ay, ayon sa boses, ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done
pero grabe yung ginawang dinuguan. Dinuguan, mga kababayan, grabe yan. Ako iniisip ko kung ano yung ibig sabihin nila doon sa dinuguan. Nirat-rat, tinadtad, chinap-chap, ginawang giniling, etc. Kung ano pa. Isa lang po ang tingin ko doon, karumal-dumal. Yun kay Barbers, maaaring magpadala na lang ng isa pang imbitasyon ang Quadcom kay Duterte kung may lulutang na mas malakas na ebidensya. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Ayan, mga kababayan. Tingin niyo po, kapag talagang hindi lumutang si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa patawag po ng Quadcom, mga kababayan, tingin niyo po tutuluyan nila na padalayan din ng warrant of arrest kagaya nung kay Roque? Kasi hindi po pwedeng kumbaga hanggang diyan lang yan. Tingin ko mapipilitan silang kahit na nirerespeto nila at ginagalang nila ang dating Pangulong Duterte, tingin ko po dadating sa punto na kumbaga kailangan tuluyan na natin to. Kasi kailangan natin malaman kung ano ang katotohanan at siya yung main na itinuturo dito. 'Di ba? Sabi ni Alfredo Menor, takot ang mga congressman, takot ang mga congressman, takot ang mga congressman kay Duterte. Ganyan po talaga ang iisipin ng sambayan ng Pilipino kapag kumbaga pagka ilang padala na, ilang send na sila ng invitasyon tapos hindi sila sinisipot tapos wala silang gagawin no kagaya nung ginagawa nila kay Roque na may warrant of arrest. Iisipin po talaga na takot ang congressman kay dating Pangulo. Di ho ba? Sa lang tayo, kumbaga sa totoo lang tayo Kung si Roque napapatawag nyo, pag hindi dumating, warrant of arrest. Bakit ito, dating Pangulo? Na siya mismo ang itinuturo. Tapos kapag hindi dumating, okay lang. Hindi po natin maiaalis sa sambayan ng Pilipino na isipin yun, mga kababayan. Ano po? Siguro magpapadala ng representative si Digong sa Quadcom ni Roque. Paano yung sasagot? Paano ipaglalaban? Siguro mga lawyer, Anyway, malalaman ho natin yan siguro mga kababayan. Siguro mga ilang araw lang. Ilang araw na pilitan ho. Pag nagpakita po si Roque, mga kababayan, magandang hearing po yun. Ilalive po namin para sa inyo. Pero sa ngayon, magpapaalam po muna ako pansamantala at mamayang umaga po, alas 9 ng umaga, naka-live po tayo. Okay? Grabe yung problema ng nakaraang administrasyon. Pogo, EJK, West Philippine Sea, Alice Go, China, etc. At tapos, hindi pa malaman kung ano talaga si Roque. Mali pala ako. Hindi malaman kung nasaan si Roque. Kala nyo kung ano yung gusto ko sabihin na hindi malaman kung ano si Roque. Hindi malaman kung nasaan si Roque, mga kababayan. Muli po, maraming salamat and God bless. See you mamayang alas 9 ng umaga po.